Sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo. Bakit? Napasok na sila ng sindikato. Kaya nakikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yun, hindi ang International Criminal Court na Hague. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang lumalabas ang totoo sa mga nangyayari. Sa loob at labas ng ating bansa, may mga ilang tao ang nakakapansin ng mga galawan ng gobyerno at diskarte at pamamaraan ni Duterte sa nangyaring ito. Noon pa man ay magaling na ang pag-iisip ng Pangulong Duterte pagdating sa politika, na kahit matanda na ito ay matalas pa rin ang pag-iisip nito sa mangyayari. Ano ang mga pamamaraang ito na hindi napapansin ng mga umaatake sa kanila? Natila ba napaghandaan na ito at naisip niya na mangyayari ito sa kanilang pamilya? Eto, panoorin nyo. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Ito ang binitawang pahayag ng Pangulong Marcos sa nangyayaring gulo ngayon sa ating bansa. Natila ba mangyayari ulit ang ginawa ng kanyang ama na mag-martial law dahil sa pangyayaring naganap sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, na marami dito ang hindi sumang-ayon sa ginawa ng Pangulong Marcos na ibigay ang dating Pangulong Duterte sa ibang lahi, na maraming taga-suporta ang nagalit sa ginawa ng gobyerno, ang pagtalikod ng gobyerno sa sariling korte ng Pilipinas ay nakaapekto. Ang kawalan ng pagtitiwala sa leader ng ating bansa, mga maling nakikita na patuloy na tinututukan ng mamamayang Pilipino sa administrasyong ito. Habang tumatagal ay patuloy nating nakikita ang resulta ng pamumuno ng administrasyong ito at pagkakaiba ng pamumuno ng administrasyong Duterte, na marami ang nadismaya sa gobyernong ito, na inakala ng lahat na magtutuloy-tuloy ang pagbabagong ginawa ng administrasyong Duterte, na ayaw ng iilan sa pamumuno nito. Na halos ang lahat ng mga galit at ayaw sa pamumuno nito ay magkokonektado rin sa mga makakaliwang grupo na isinusuka na ng taong bayan na ngayon ay kaalyado na ngayon ng gobyerno. Ginagamit nila ang gobyernong ito upang tanggalin ang mga Duterte sa politika na matagal ng banta sa kanilang plano at layunin na hawakan ng gobyernong ito at pamunuan. Ang planong pagdakip kay Duterte ng ICC ay napagtagumpayan nila. Kasunod nito ang pagpapatalsik sa vice-presidente na inaabangan ng lahat. Ang mga kalaban at taga-suporta ng administrasyong ito, isa lang ang hinding-hindi nila makuha-kuha ang tiwala ng nakararaming Pilipino na gusto ang tapang at tunay na malasakit ng gobyerno na may aksyon sa pamumuno ni Duterte. Hindi mo masisisi ang taong bayan kung hinahanap nila ang ganitong klaseng presidente na may alam sa mga batas, na nagbigay ng tunay na pagbabago, na ngayon ay kabaliktaran na ang nangyayari sa administrasyong ito. Kung iyong mapapansin ang administrasyong ito, ang ginagamit nila upang magkubli sa mga pagpaplano sa hinaharap ng bansang ito, nakikita naman natin ang ibang mga politiko ay sumusobra sa kapangyarihan, abusado, natatapalan ng pera. Walang takot at lantaran sa korupsyon. Nakikita naman natin at napapanood ninyo anong klaseng mga politiko ang nasa likod ng gobyerno ni Marcos, na tumutugma sa mga pahayag ni Percy Lapid. Ito, panoorin natin ang kanyang pahayag tungkol sa mga bagay na ito nung nabubuhay pa ang taong ito. Ito, sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Executive Secretary ni Pinoy sasama kay Marcos kasama ng lihim. Si Bongbong Marcos naliligid na
ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat alam nating hindi niya alam yan, di ba? Isa ito sa mga dahilan ng kanyang pagkawala ang mga pahayag na ito, totoo man o hindi ang kanyang mga sinasabi. Ito ay sumasalamin sa kasalukuyang mga politikong nakaupo sa gobyerno, kaya buksan ang iyong isipan sa mga nangyayari sa ating bansa. Kung ito ang naging taktika ng kalaban ng mga Duterte upang tanggalin sila sa larangan ng politika, ito ang kanilang pagkakamali. Dahil alam ng matanda ang kanilang layunin, bago pa nila gawin ang planong ito ay nakahanda na ang patibong na maglalantad sa kanila sa kahihiyan upang magalit ang taong bayan sa administrasyong ito. Kung iyong mapapansin, itong bidyong ito ay nagpapakita na handa si Duterte sa mangyayari, matapang niyang hinahamon ng ICC na arestuhin siya dahil dito nila mailalantad ang kahihiyan kung anong klaseng gobyerno ang meron ang Pilipinas, alam ng matanda ang batas. Dahil kung lalabag ang mga ito tiyak, ay marami ang mawawalan ng tiwala sa kasalukuyang gobyerno. Eto, panoorin nyo. A few moments later. Asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and play with you. I am very sure, they cannot be brighter than me. I will play with you in public. Si Duterte ay isang political chess master. Noong nabubuhay pa si Miriam Defensor Santiago, sinabihan daw ni Miriam si Harry Roque na kahit anong mangyari wag mong pababayaan ang kaibigan ko. Si Miriam Defensor din ang nag-train at nag-mentor kay Roque. Apart from other roles, Harry Roque is also international lawyer. He studied law in Michigan, was a professor of Diliman, and earned his Master of Laws with Merit London. May 5 ICC lawyers ang Pilipinas na di alam ng marami. Kasama sila Miriam Defensor Santiago at Harry Roque, kaya atat na atat ang Administrasyong Marcos. Naikulong siya upang hindi makagalaw ang mga Duterte. Don't get me wrong, pakiramdam ko ito yung sinasabi na hawak na alas ni Duterte para makalabas siya. Di ba matagal nang pinaghahanap ng gobyerno si Roque? Ginagawan ng kaso para maipakulong siya, kaso mas matalino si Duterte, he makes sure na safety si Roque. After niya bumaba sa pwesto, pinaalis niyang ibang bansa. Kung magpakita man si Roque sa media, ay makikita mo lang ito sa mga video call. Kung iyong mapapansin, si Harry Roque ay biglang lumabas sa Netherlands. Ngayon lang natin nalaman na ICC lawyer pala ang taong ito. Ano kaya ang nararamdaman ng gobyerno ngayon na bigla na lang lumabas si Roque sa ICC? Ganito maglaro si Duterte, alam niya kasing mangyayari ito. Advance mag-isip ang Pangulong Duterte na tahimik lang kumilos. Checkmate. Ngayon ay alam niyo na kung gaano kagaling mag-isip ang dating Pangulong Duterte. Dito ay kitang-kita nyo at napanood ninyo kung sino talaga ang may pagkakamali sa nangyayaring ito. Ano man ang kanilang gawin, ang tiwala at pagmamahal ng mamamayang Pilipino ay patuloy na umiinit. Sa taong nagbigay ng tunay na pagbabago at tapang at malasakit, naramdam ng taong bayan ang pamumuno ni Duterte, maging matalino sa pagpili ng mga kandidato. Kung gusto talaga natin ng pagbabago,